how big an issue was sa mga botante yung reality na meron ka isang kandidato na binabanatan yung kapatid. Yung ganong idea na relative mo binabanatan mo, in this case talagang kapatid. Paano yun? Does it really turn off voters? I've never encountered anything like this on the national level. On the local level, it happens a lot. A lot. In fact, I've handled campaigns na, nako, sana hindi nakikinig o nanonood. I've handled campaigns na mag-asawa. Can you believe that? Mag-asawa, inuupakan yung isa't isa. Well, obviously, medyo fractured yung marriage nila. Pero they're still married at they're running in different slates at nag-uupakan sila on the local level. On the local level, it matters a lot because ang impression ng botante is sinong mas may kilala dito kesa sa kanyang asawa o kapatid. So if a big if Senator Amy says something demeaning, derogatory, or negative about the president, that will have so much gravitas. Because ang mangyayari sa, syempre, kasi ang mentality ng Pinoy is, kapatid na yung nagsabi. Kapatid na mismo nagsabi. Kaso hindi kandidato yung presidente eh. Hindi ba yung pag binanatan niya, magiging tingin sa kanya, anong klaseng kapatid ito? Binabanatan yung sarili niyang kapatid. The dynamic of Duterte supporters are different. Iba yung dynamic ng Duterte supporters. If she does that, and that's a big if, that won't cross their minds. Hindi natatawid sa isip nila na sama namang kapatid yan. Hindi, she will be martyred by the Duterte supporters. Wow, strong ally. The enemy of my enemy is my best friend. Ano to? Are you talking about the Duterte base, yung supporters, or in general public? Well, the Duterte base more pronounced, and the general public, perhaps as a rule, I would think, but more so the Duterte supporters who are quite hungry and thirsty for an ally right now. An ally that will hit, a hitting ally, tip of the spear. Yeah. So who better to be the tip of the spear than the sister of the president? Can you imagine? My goodness, they're going to do cartwheels pag nagsalita ng ganyan si Amy. Kung nagsalitang ganyan si Senator Amy. And I'm not saying there are bad things to say about the president or she'll do it, but if she does. Parang ano pa naman, binabanatan naman niya talaga yung presidente pero may konting sugar coating, di ba? Kunwari during sa last hearing. Yun, Oo, diba? tangentially. Siya naman yung tinatamaan eh. Yes, pero ang tinatamaan pa, ang inuupakan niya ngayon, yung polisiya, yung courses of action, yung mga ahensya, yon. So she's actually hitting the administration as an abstract or as a whole. Pero yung talagang directly hitting the president, I don't know if she's done it, but if she does, my goodness, that will be such a rallying cry for the Duterte supporters. Yung projection niya na independent candidate siya dun sa to borrow your term, no? Sapat bang reason to believe yon sa mga botante? Independent siya ngayon. Hindi. At nakita na natin yan sa, I mean, let's take the playbook of the so-called Liberal Party yellows, dilawans, di ba? Or the pinklawans, whatever term you want to use. Because again, Senator Bam ran as an independent. VP Lenny actually ran as an independent, di ba? Hindi naman sila liberal. But your political color will still show it. And in Senator Amy's case, yun nga yung naging problema niya. She's neither red nor green. Okay. Ito yung pag-handle niya dito sa kanyang pag-alis o pagkakatanggal dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Does it matter? Kasi sinabi niya, aalis na siya ron. Di ba? At talagang hindi naman niya gusto sumali ron. Pero paano kung talaga naman tinanggal siya to begin with? Pwedeng parehong tama yun, di ba? Umalis at saka tinanggal. Whichever kung ano yung nauna. Does it matter? Definitely it matters. Optics-wise, hamak na mas less bitter pill to swallow for Senator Amy to boldly and courageously declare herself free from the Alyansa Party. Imbis na yung tinanggal, my goodness, bumababa ka na nga sa survey, yung campaign mo medyo
it's overheating, tapos tinanggal ka ba ng partido, so that would have added a lot of injury to insult or insult to injury, whichever way you like, di ba? But buti na yon na siya yung umalis. Pero was anybody surprised? Ikaw ba, Ian? Nagulat ka ba? Nahulog ba yung nanlaki ba yung mata mo? Hindi. Sobrang nagulat ako, ganito, tinan mo. Ganon. Bumagsak talaga yung mukha ko. Sobrang pagkagulat at pagkamangha. Na ganon. Nahumalon ka. Yan. You know, because this is, again, very, very comparable nung nag-resign si VP Inday Sara sa gabinete. Walang nagulat because it was very obvious that hindi naman siya tanggap with open arms ng administrasyon. It was very obvious there was a fight. It was an ugly fight. She attended the rally kung saan binabanata ng ama niya at ang kapatid niya yung boss niya, essentially at that time, si Pangulong Marcos. So when she finally resigned from the cabinet, it was, well, finally, di ba? It's official. Ganon din si Senator Amy kasi paano ka magiging bahagi ng alyansa? Wala kang ginawa kundi mag-hearing, inuupakan mo yung mga policies and steps ng admin. So, it was the natural course of things. Hindi ba ang daling laruin nung ano niya? Kasi honestly, no, napag-usapan na natin to before, yung ginagamit niyang tagline nyo, ay may solusyon. Very witty, no? And it was actually effective when she ran for the first time. Pero naisip ko lang, pwede mo pala siyang laruin, no? Kung ikaw yung kalaban, pwede mo sabihin, ay may balimbing. Ay may namamangka sa dalawang ilog. Pwede palang gano'n, no? Ay may bumabagsak sa survey. Exactly, no? So again, that's where the last C comes in. You have to control your strays, di ba? So she could have really built that IME solution brand. Tama ka. Ako agnostically, I like that campaignable. But I found it to be a giant missed opportunity. Kasi alam naman natin siguro hindi lang naman tayo yung magagaling, di ba? Napatunayan nga kahit color wheel hindi natin alam. Pero siguro yung campaign team ni Senator Amy, meron silang psychographics ng botante. Meron silang ATSP studies, meron silang order of attribute preference studies. Siguro alam nila na ano yung mga problemang hinaharap ng mga botante at alam nila kung ano yung mahahalagang issue para sa botante. Now, if you have a campaignable like IME solution, beautiful. Come on, it writes itself. The script writes itself. Diba? So if you say one of the issues right now, key issues right now is healthcare. So hindi maabot, abot kayang healthcare. Problema ng karamihan ng ating kababayan ay may solution dyan. And then she'll just outline briefly in 3 bullet points what her proposed solution is. And then flash the campaignable. Wow, winning campaign. Touchpoint health. Then she'll talk about education. Malaki ang kakulungan natin ngayon sa mga paaralan, classrooms, lalo na scholarships. Mula taong blank to blank, bumaba ang graduates natin, ganito. IME solution. And then she'll outline her 3 bullet points, how to solve whatever that crisis she identifies is regarding education, and then flash the campaignable, IME solution, smile, great ad, it writes itself. Pero hindi nila ginawa. They didn't apply it tactically. Si President Marcos, di ba, he set the tone doon sa campaign ng senatorial at ilang beses niya inulit ito, yung pagbanat niya rin sa kabilang kampo o partido. He started strong, yeah. Started strong. Pero, tahimik naman at playing safe yung kanyang mga sariling kandidato, na kabilang doon of course yung mga dating hanggang ngayon enablers ni Duterte. Does it matter sa campaign? Yung pinaka-head ng slate, yung presidente mismo, nag-iingay, pero yung kanyang mga kandidato na gusto niyang ipanalo, tahimik. Parang iniiwan siya sa ere. Very, very strategic yan. For as long as it doesn't come directly from the candidate, the blowback will be minimized. Gaya na nasabi mo, hindi naman tumatakbo ang Pangulo, so he can be the mouthpiece for the administration slant. Pero realistically, kung ikaw ay kasama ng administration slate,
definitely kailangan mo ng boto galing sa Mindanao, which is solid Duterte country. Pag nagsalita ka, pag umupa ka, mawawalan ka ng substantial votes from the Mindanao. Mawawalan ka ng Iglesia ni Cristo votes. Maaaring hindi ka dalhin. Mawawalan ka ng mga solid DDS kagaya ni Christian Esguerra. Hindi ka na iboboto dahil bakit ninyo dinadown ng aming idol, ang aming minamahal na Tatay Digong. So they have to play it safe. What a weird position to be in, pero right now, kung tingin ko yun naman ang ginagawa nilang strategy. Business as usual.